Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Dalawa po ang ating interviews na gagawin for this Tuesday. Unahin po muna natin. Ito, napaka-espesyal dahil puro mga kababaihan. Woman power! Pinay power. Itong ating episode na ito dahil makakasama natin ang mga representatives ng ating bansa for the upcoming 10th World Shitoyu Karate Championships, Jakarta International Karate Festival, which is happening September 22 to 24, if I may correct, sa Indonesia. And napakapalad po tayo na makapiling po natin na isa-isa ang ating mga miyembro ng kupunan. Unahin natin ang tumatayong leader, one of the leaders ng ating team on behalf of Shian Dennis Aquino. Makakasama po natin ang Secretary General ng PSKF, Philippine Shitoyu Karate Federation. Vice President din siya ng Philippine Karate League. 2019 bronze medal Asia Pacific Shitoyu Karate in Indonesia, and fifth place sa Veterans Women's Kata sa 9th World Shitoyu Karate sa Tokyo. So, i-welcome po muna natin muli sa ating programa si Engineer Sensei Esel Bono Aquino. Ma'am Esel, magandang araw. Okay po, magandang araw po Sir Gab at sa lahat po ng ating mga listeners. Welcome po to our interview for today's Sports Talakan. Ayun, sa Sports Corner PH po ito, hindi pa sa Sports Talakan. Sports Corner PH, sorry. Yung Sports Talakan sa Abante yun, kina Sir Jerry at po si Jerry C at si Jerry Esplana. Okay. So, isa pa natin makakasama, 2019 Asia Pacific Shitoyu Karate Indonesia Bronze medalist si Ichian Aquino. Siya po ang isa sa mga anak ng ating kasama, si Shian Dennis at si Sensei Esel. Ichian, bati ka naman. Hello po sa inyong lahat. Good evening po. At susunod naman, gold medalist naman sa 2023 PSKF National, si Kiai Aquino. Ay, magandang hapon. Magandang araw po. Ayun po, hello po sa inyong lahat. Alright, and isa pang bronze medalist, anak din yan, tatlong anak ni Shian Dennis at Sensei Esel kasama natin. Bronze medalist sa PKL Bicol Nationals, si Yoy Aquino. Bati ka naman. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Alright, from the Aquino family, the royal family of PSKF and PKL, tutungo naman tayo sa ibang mga representatives from the provinces. From PKL Bicol, si Pebelin Nabarosa. Bate. Hello po. Good evening. And of course, the gold medalist sa PSKF President's Cup, si Caitlin Peralta. Pa-acknowledge po. Hello po, good evening everyone. At isa pang gold medalist dun sa nabanggit natin na President's Cup, si Mayela Urbano. Hello po, good evening po everyone. And last but not the least, another gold medalist from the Kuala Lumpur Karate Cup, si Ms. Aisel Ann Borja, one of the officers na ng PSKF at PKL. Bate. Hi, good evening everyone. Magandang araw po at gabi sa ating lahat. Alright, so kota at kumpletos recados tayo. All women episode po tayo ng ating programa. And thank you for saying yes for this invitation na makasama namin kayo dito sa ating program. First of all, kamusta na po kayo, Ma'am Esel? How excited are we? Ang ating mga representatives natin sa upcoming participation nga. This coming next week dyan sa Indonesia, which is a great competition para sa ating mga karate das natin. Yes, excited na po mga players natin kasi this would be the first face-to-face international tournament after the pandemic. Before kasi panay lang tayo, di ba? Virtual tournament. Although dito, locally, nag-start na tayo ng face-to-face, but for international, especially the World Shitoyu Karate Do Federation Championship, this is the first face-to-face championship. So we're very excited. Yeah. All right. At sabi mo nga, ito nga yung una ninyong face-to-face international tournament para sa koponan. Generally, ano ba yung reaction nyo nang malaman na iimbitahan pala kayo sa isang face-to-face tournament? At alam natin, back to new normal na ang ating Philippine sports. Balik training na
sa kanya-kanya mga training places ang ating mga atleta. Wala na yung virtual training na nakasayahan natin during the pandemic. At of course, maganda ang magiging confidence sa ating mga kalok dito. Ma'am Ethel. Yes. Ayun nga, mamimit na uli ng mga players namin yung mga naging competitors nila from other countries, which is naging friends na rin sila after the tournament because of the social media. Mas madali na makapag-communicate sa kanila, di ba? And as well as during their preparation, so marami kaming mga local tournaments na na-conduct para naman ma-prepare sila for this international. So hindi lang para makakuha ng medals, but para rin magkaroon ng personal bonding with other karatekas from other areas or within other areas in the Philippines. Okay, Ma'am Ethel, itong competition na tinutukoy na ko, yung 10th World Shitoryu Karate Championships, which is going to be held in Jakarta, Indonesia. Kasabay ito ng Jakarta International Karate Festival. So, kailan yung uling competition nga pala itong World Shitoryu Championship? Describe to us yung tungkol sa tournament na ito na ito yung regular natin sinasalihan noon ng mga PKL at PSKF karatekas natin during the pre-pandemic. Apo. So, before na WSKF, meron tayong Asia Pacific Shitoryu Karate Federation Championship, which was held also in Indonesia last 2018. Ayan. So, marami rin participants tayo for that time from the Philippines. And then on the 2019, doon naman nag-conduct yung 9th World Shitoryu Karate Federation, which was held in Japan. Ayan. So, medyo uminti yung delegation natin kasi kailangan approve yung mga visas natin sa Japan. Yun na naging isa sa mga hindrance before. But for Indonesia, ayun, we're happy na as of now, sa Indonesia, gagawin itong World Shitoryu Karate Federation Championship para mas marami kaming delegates na makapunta. Yan. So kasi iba-ibang countries to hindi lang within Asia, but even in other continents, America, US, ayan. Especially Japan din, ang powerhouse ng ating karate do, marami silang participants, especially nung nasa Japan. Ayan. So, from them, maraming matututunan ang mga players natin sa Philippines. Ayan. Okay, Sensei Ethel, meron ba kayong ipapadala ng mga Pinoy karateka specifically for this international tournament mula Luzon up until Mindanao? Kasi kausap ko before, last week, si Sensei Noel ng Karate Ministry. Ang sinabi niya may mga ipapadala doon para dito sa World Shitoryu. Ilan ang estimated na lalaok from the Philippines, from PKL to NPSKF? At of course, meron kayong involvement yung alas lahat ng mga chapters ng PKL and PSKF from Cavite, Bataan, Bicol, and of course sa Davao na rin. Apo. Most of the players come from PKL. About 80% comes from the PKL, 20% from other clubs. Ayun nga. So for the PKL, so from Cavite, Batangas, Laguna, NCR, yan, Bataan, ayun nga, from Bicol, Quezon, and other dito ka sa Luzon. Ang Mindanao kasi is, nagpa-prepare din sila for this tournament. Nagkaroon lang ng conflict, kaya hindi sila makapagpadala ngayon. Pero hopefully, sa mga susunod na mga tournaments, hindi lang naman ngayon, makasama rin ang Mindanao. Okay. So thank you nga pala for the clarification. So meron palang conflict of interest yung Karate Ministry kaya hindi sila makakalaok. With regards na meron atang local competition na sinalihan based sa pag-uusap ninyo with Sensei Noel, no? Kasi isa rin yun sa mga preparation niya para dito sa international tournament. Unfortunately, nagkaroon ng conflict. Kaya marami pa naman na mga tournaments na darating. Kaya, ayun. Actually, in December, meron kaming invitation sa Brunei. So, it's also an international karate tournament. So, baka probably, doon sila makasama ang Mindanao. Ayun. Thank you so much, Sensei Ethel. By the way, magko-compete ka rin ba in one of the events?
Yes. For the veterans. Okay. Okay, so tatanungin ko yung lahat ng mga kasama natin, including si Sensei SL. I wanted to ask nga pala yung mga kasama natin kung paano nyo pinaghahandaan itong challenge na to keep in shape and ready for the tournament. Kasi alam nyo, matagal na natin pinaghahandaan nito. Umabot pa tayo ng 3 taon bago tayo nakabalik sa face-to-face tournaments. So paano nyo pinaghahandaan nito? Umpisa natin kay Sensei SL, doon sa veterans category. Okay. For the veterans, syempre, kami ang veterans talaga is nag-work naman kami lagi. So, we make sure na pag may free time kami is nagka-training din kami para syempre, kailangan condition yung body natin kahit nakata lang. Kailangan ang regular exercise and regular practice para ma-practice namin yung mga kihon, the basic, para mas maganda implementation ng kata. Yeah. And also, siguro, pag sa boys, meron din kaming veteran for the committee. Siguro, ma-interview siya in this coming days. Ayun, maybe after the tournament kung pwede kasi isa lang yung interview natin ibigay kasi ang dami pa mga nakalinya pa ng mga ibang sports eh. Okay, sunod naman si Kiyay naman, ang inyong paghahanda para dito sa tournament. So yun po, ako po yung paghahanda ko po dito is first time ko lang po talaga nag-gym po para po mas maging physically fit po tapos naging prepare po ako sa tournament po. Tapos halos araw-araw na rin po yung nagiging training namin para po talagang sobrang mapolish po yung mga pang tournaments po namin na galawan, yung mga ganun po. So talaga po pinaghandaan po talaga namin siya ng sobra-sobra. Okay, next si Ichian. So yun po, nabanggit nyo nga po na mga 3 years po yung preparation po. Yun po, nag-start na po kami nung nagka-face-to-face training na po. Doon po kami, yung nagtuturo na po sa mga students. Then sinasabay rin po namin yung pag-training po namin para po despite nga po na nagtuturo po kami sa mga students is nako-condition din po kami. Then, nung palapit na po yung tournament po na international, then syempre po kinakabahan din po and may kasamang excitement kasi ito po yung first time ko po nasasali po sa senior categories po. Nung pre-pandemic po kasi, junior pa po yung sinasalihan ko po noon. So ito nga po, senior na po. And sakto po kasi, nasabayan po siya ng hospital internship ko po. So hindi po ako nakapag-training po sa gym po, hindi po ako nakakasama po sa mga teammates ko po. Pero I make sure po na kapag during free time po, nagja-jogging po ako outside po, outdoor, nag-walking din po para po kahit po kasabay po ng hospital internship ko po ay nako-condition ko pa rin po yung katawan ko po and nasa shape pa po ako for tournament po. Yun po. Thank you po. Alright, si Yoyo Yuman. So, ayun po, yung na-mention po kanina, na-engage ko rin po yung sarili ko sa gym para po mas ma-prepare po yung sarili at saka yung katawan po and more trainings po para po ma-prepare po yung mga katas na maging maayos po ma-perform. Tsaka na-engage ko rin po yung sarili ko na sumali po sa tournament. Okay, sunod natin si Acer. Yes po. So, ako po ba? Hazel Borja po. Opo. Ikaw Apo. muna. So, as sensei po and instructor, so sinasabay ko po sila, yung mga students ko po, sinasabay ko sa workout po. Nag-gym po kami, strengthening workout. So, para maging flexible kami and ready yung muscles po namin, yung katawan talaga namin ay maging handa. At of course, nandoon laging training. Parang everyday training na kami, no? Lalo na nung palapit na yung tournament. Katulad nga kanina, galing kami sa training. So, ayun. And aside from that, hinahanda namin yung physical, yung emotion namin, mental, ayun. Napakalaga nung mentally prepared kami. Kaya lagi kami nagkakaroon ng meetings. And sa kanila naman, ang ginagawa namin, ang ginagawa namin para sa kanila, para maging prepared sila, yung mga students namin, nilalaban namin na nilalaban. So, marami silang sinalihan bago tong World Shitoryu Karate Championship. Sumali sila ng mga ng international din dito, actually dito sa Philippines, nag-held ng international. So sumali din kami. So maraming PKL ang nanalo din po doon. So yun, malaking ambag yun para sa paghahanda para dito nga sa Indonesia sa World Karate Championship.
Ayan. Okay, si Kathleen naman. So yun po, since it's my first time po sa international tournament, like lalabas po ng bansa for tournament, so it's been a long preparation po talaga. Talaga pong pinaghahandaan po namin. Yung bawat kilos, yung speed, power, everything po, para po sa competition and also doon po sa sinabi po ng ni Sensei Hazel na mentally po. Kasi yung bilang athlete, importante po sa atin yung emotions natin. Lalo na po yung sa mga lakas ng loob kasi po yun nga po sumasali po kami sa mga local tournaments, so yun po nakakalakas po ng loob, so yun po natatrain po kami doon at madaming natutunan sa mga local tournaments and also sa nagte-training po kami halos everyday na po, lalo na po nung bakasyon po nag-whole day training and yun po. Okay, si Thank you po. Mariana naman ang kasunod natin. Yung yung gagawin po namin is magti-training po kami kahit holiday po, ay tapos po yung wino-work po namin is about pagiging fast, yung mga ganun po. Ano po. Ayan. Medyo masama po yung pakiramdam niya. Kaya Pero Thank okay you po. lang, at least naibigay natin yung sagot niya sa ating mga tagapanood. Si Pepe naman, taga Bicol. Yes po. So medyo late na po kasi ako nag-sign up for this tournament, but I'm really confident po sa condition ko since I'm a varsity in our school. So I've been rigidly training since, I don't know, months ago pa siguro po. So consistent naman po yung training ko dito. And during although sobrang sagasa din po yung time ko sa training hours ko kasi hapon po yung class ko. During morning, nagtitraining po ako and usually I do drills kapag solo training. And then kapag Friday hanggang Sunday po, umuwi po ako sa Sipokot since my school is an hour away from our hometown. So umuwi po ako doon for sparrings since kailangan din po ng sparring para ma-condition ng maayos sa game. Okay, personally kay Sensei Essen, ano nakikita mong strengths and weaknesses ng mga kasama natin? And even the boys side, when it comes to training, alam mo, yung ilan sa kanila, nakita niya personally ang ilan sa kanila for training and then other competitions, especially sa face-to-face level. Ayan. So, medyo, syempre, dahil it's international, kalimitan kasi na makakalaban nila is talagang national players na iba-ibang countries. Medyo mahirap, pero based on the trainings that they had made, kasi as early as January or iba pa nga, last year, nag-start na talaga ng regular training. So, hindi naman malalayo ang performance ng ating mga delegates sa mga magagaling na karatekas ng other countries, especially Japan, ayan, US, Canada, ayan. May laban tayong mga Pinoy. Actually, there are 46 participants na lalaro from the Philippines. But of course, the support from the parents, so baka kulang ko ng 100 yung delegations natin from the Philippines. Tanungin ko naman yung mga nag-gold recently sa mga local tournaments. Paano nakatulong itong mga ganitong exposure na ito para at least pag-aandaan ninyo, of course, yung malaki ang competition na naka-line up para sa inyo and to go head-to-head against those malalakas na mga karatekas natin from all around the world. Simulan natin kay Catherine. So yun nga po, sa mga local tournaments, madami din po kami natutunan doon. When we say local tournaments, hindi naman po laging panalo. So meron din po mga talo. So from that, nag-earn po kami ng mga experiences kung doon sa mga tournaments na yun, nakikita po namin yung strength and weakness and also the result na training namin. And then, yan din po, nagpapalakas po ng loob yung sa pagsali po ng tournaments because, and then dun sa pagtalo naman po, madaming din po ako natutunan pag natatalo po kasi po, pag natalo po, parang pumapasok sa isip natin na gusto natin bumawi. So parang yung eager to win, mas lalo pong tumataas. And then na-realize ko po sa mga local tournaments, yun, to risk is better than regret po. So yun din po yung sa international. So yun po. Dahil po sa mga local tournaments,
natutunan ko po na i-give talaga yung best. Walang ititira po talaga. Kasi po may panalo and talo. That's all po. Okay, si Pepe naman. Sa local tournaments po is, ang natutunan ko po doon is, kailangan po natin, yung mga weakness po natin is, kailangan po natin palakasin yung ating mga body at ayun lang po. Oh, thank you, Mariela. Ito na talaga si Pepe. Pag-isalihin natin si Pepe. Ayun po. Pepe, please. Yes. Yes po. For me po, it's a good thing na lagi kami nagko-compete sa mga local tournaments since exposure nga din po. And then, kapag nananalo, syempre nabuboost yung moral natin. And then, kapag talo, ayun, natututo din tayo sa mga past mistakes natin. And for me, needed talaga ang mga local tournaments para, before mag-compete sa mga higher tournaments. Kasi it's the experience that counts. Okay, sunod natin si Kiay naman. Ayun naman po, sa akin naman po yung mas pinipili ko po talaga na kapag possible po na makasali sa mga tournaments, isasali po talaga kasi iba po talaga yung experience kapag nagto-tournament po tayo Yung kaba po na nararamdaman natin kasi kapag nasa mismong tournament na po kasi tayo, parang iba po talaga yung pakiramdam na marami po nanonood sa atin. Tapos kapag local po kasi, parang yun na po yung pinaka-practice kasi mas malaki po yung magiging tournament if international po. So, as long as possible po na may tournament po na pwede salihan, is sumasali po talaga ako para po makita ko po kung yung mga ginagawa po naming training po is effective po ba siya sa akin or may kailangan pa po ako i-improve po sa sarili ko. Ganun po. So, talagang malaking tulong po talaga yung mga tournaments po sa akin. Tuloy tayo kay Sensei SL. Nandyan po suporta ng ilang mga tumutulong sa inyo. Yung iba nagpa-fundraiser. Yung iba nag-show the expenses galing sa mga magulang para dito sa opportunity na makalaro internationally. Bukod pa rito sa financial support, anda na rin ba yung ating mga visas and of course yung mga passports na gagamitin para dito sa pagbabalik niya ng ating face-to-face international competition? Yes po. Although before, di ba, nagkaroon tayo ng malaking backlog sa pag-renew ng passport. So, yung iba talaga is last year pa lang, di-ready na yung mga passports. Kasi like sa amin, it took 3 months before kami nakapag-renew ng passports. Lahat po ng lahat po mga delegates is nung nalaman nila na there will be a face-to-face World Shitoryu Karate Do Championship, ninadili nila yung pag-ayos ng mga passports. And of course, yun nga, the support. Thank you sa mga parents for the financial support that you have given to the players. Kasi hindi simpleng bagay itong mapasali ka sa international tournaments. Technically prepared but also financially prepared. Ayan. And thank you rin sa mga sponsors namin, private and government, kahit paano is nabigyan ng financial aid yung iba nating mga players. Ayan. And ayun nga, dagdag ko rin lang dun sa mga naging part of the training nila. Sabi nga nila is manalo, matalo. Kasi isa rin doon is pag natalo is andun dapat lagi rin yung respect for the judges, di ba? Kasi kailangan mo i-please sila and then hindi sila na-demotivate kahit na natalo kasi ang na lang doon is we have to excel more para makita talaga ng mga judges yung mga techniques na gagawin nila. Thank you, Sensei SL. I would like to recognize din ang ating mga dalawa pang mga kasama natin, si Maria Luisa Ines at si Lorraine Grace Raginil. Ilan po yan sa mga batang karatekas po natin. Bumati na po kayo sa ating mga kabaro natin. Medyo mahina ang sound. Good evening po. Okay, kahit medyo mahina ang sound na narinig ko nga kayo. Pero tuloy tayo sa inyong dalawa. So, paano yung pinag-ahandaan itong tournament na ito?
Ano yung mga preparations nyo dito? Nag-training po kami every 2 to 3 hours every after school and kapag po walang school. And na-start na po kami nag-training nung wala pa din pong pasok. Okay, si Lorraine naman. Eh, ako po si Lorraine, siya po si Lorraine Mary. pala, sorry. Si Maria Luisa pala, sorry. After school po, I would go to Naval and dun po kami magte-training from 2 o'clock to 5:30 po. Okay. Malaki ba ang tinulong sa inyo ng mga local competitions para at least ma-elevate yung level ninyo ng paglalaro ng karate at para mapagandaan pa itong tournament, Lorraine? Yes po, kasi po, nagkakaroon po kami ng confidence sa sarili. Si Luisa naman. Yes din po, para po may experience din po kami. Okay, so what are the expectations ng buong koponan? Unahin natin si Sensei Esel. Ano bang aasahan natin para dito sa big delegation natin pagdating nga dito sa Indonesia? Of course, syempre, lang naman tayo nag-aim to get, di ba? More medals na ma-achieve. But of course, dahil nga masyadong mabigat itong mga kalaban natin, the experience lang na makalaban sila and makakuha ng mga knowledges from them is malaking malaking achievement na bonus na lang yung medals. Kaya, ayan, kahit na medyo malalakas talaga sila, pero hindi tayo panghuli. Tayo mga Pinoy, lalaban tayo. Si Ichian naman. Expectations po para sa team. Ano po, pa-repeat po ng question. Expectations po ng buong team para sa inyo. Ayun po, since ito nga po ulit yung first tournament po namin internationally, so syempre po lahat po kami is excited po with halong kaba. Alam ko kung kaya-kaya po namin to since nag-training naman po kami and ready naman po namin yung sarili namin. So matalo manalo guys, kaya natin to and congrats na agad sa atin kasi ito, i-represent natin ang bansa natin Philippines. So yun, good luck. Si Yoy naman. Okay. Yoy. Medyo may pagkaiyahin si ate. Go! Ayun po, kahit po manalo or matalo, basta po binigay po natin yung best natin. Magiging proud pa rin po tayo and ma-represent po natin yung Philippines. Okay, si Acer. So, ayun nga, we're expecting for the best, of course. Pero hindi pa rin nalalagay sa isip namin na kailangan namin gawin yung lahat ng aming makakaya kasi word to eh. Hindi to basta-basta. And of course, kung anumang result, mag-enjoy lang kami. Okay? Kasi tapos na yung training namin, nagawa na namin lahat. Kailangan lang namin is to do our very best. And of course, hindi namin kakalimutan yung mag-pray kasi napakalaga nun. At maging safe lang kaming lahat, mag-enjoy, matuto sa experience na to. And for us, okay na yon. Maraming salamat na sa opportunity na binigay sa amin. Si Pepe naman, lastly. For me po, ang in-expect ko po sa tournament na since it's an international tournament, ang makakalaban namin, syempre yung best from other countries. But we should keep in mind na tayong panglaban ng Philippines, so it means that we yan, kakayanin natin to. Alright, so Sensei Esther, mabilis lang bago natin bigyan ng lahat ng mga kasama ng closing remarks. Ano yung mga upcoming competitions ninyo bukod pa yan sa Indonesia for this year and next year? Okay, so of course, I think next week, aside from the December Brunei International Tournament, baka probably by next year is the Asia Pacific Shitoryu Karate Do Federation Championships naman ang gagawin. And also sometimes we also have some invitations from other countries, US, ayan.
Meron din minsan sa Japan or Malaysia, Singapore. So, paghahandaan din namin ang mga yon. Alright. And dito na po ayan. nagwawakas ang ating interview. Meron pang dagdag pa? Apa. So we're also preparing for our Stilo Cup. Hopefully before mag-end itong year na to. And then we also coordinating with other countries na mag-participate para yung ibang players natin na medyo kulang sa budget na hindi makalabas ng ibang bansa is makakalaro. It's because sila naman yung pupunta sa atin dito. So it's a big chance for them to shine. Alright, at nagdaan na naman ang isang napakamakabuluhang interview. Good luck po sa inyo lahat and congrats in advance sa lahat ng mga magiging kalaog. Pero bago natin bigyan ng pagkakataon para manawagan sa ating mga ka-sports corner natin, mga kabaro natin, magpupoto muna tayo ha. Thumbs up and smile. Okay. And in 1, 2, 3. Ay, may si Ace la. 1, 2, 3. Okay. So, bigyan natin ang pagkakataon ng ating mga guests para manawagan sa kanila ng suporta and of course prayers para dito sa team at mga shoutouts po natin. Simulan natin kay Lorraine. Shoutouts at saka panawagan niyo po. Shoutout po sa RKC team po namin and currently po I am a grade 4 student in Palanga Elementary School. So, i-shoutout ko na din po yung aming principal, si Ma'am Rufina Ramos, and aking advisor sa grade 4, si Ma'am Aline Mendiola po. Thank you. Si Luisa naman. Shoutout po sa RKC Bataan and sa school ko po sa The Peninsula School Incorporated and kay Sensei Jonas po. Thank you so much. Si Pevelyn. Shout out po sa mga sparring partners ko and both from our home gym saka sa mga ka-varsity ko po. Yeah. Alright, sunod natin i-shout out si Mayela. Shout out po sa parents ko po na binigay po lahat sa akin at ayun lang po. Alright, Katin. Shout out to my parents and then to my friends, of course, si Senpai Danvers, Senpai Riley, nagpa-shoutout po sa kanina, and to all my friends out there, yan. And of course, sa school namin, JBA, yan po. Ma'am Hazel. Shout out to all my students. Ayan, pag-pray nyo kaming lahat. Katagumpayan ng isa, katagumpayan nating lahat. So, pag-pray nyo kami, and of course, shout out to all the Zion Bible Baptist Church members. Maraming salamat po to all your prayers and support. And of course, to all the JVA, yung dating CBA, JVA students and staff, maraming salamat po. Sunod natin i-shoutout ang Aquino family. Simulan natin kay Yoy. Ayun po, shoutout po dun sa KSE po, sa CSA, and dun po sa mga tumulong po sa akin para makapag-prepare po sa tournament po sa Indonesia. Ichian. Ayun po. Siyempre po, first of all po, shoutout po sa PKL and sa PSKF for giving us the opportunity na to para po ma-showcase din po yung talent po namin, skills sa larangan ng karate. And then to PKL CSA, KSE, ayun, shoutout sa inyo. Also to Cavite State University, Karate Do Hornets, mga nakasabay ko mag-training varsity team ko. Shoutout sa inyo. Also to my co-interns in East Avenue Medical Center. Shoutout sa inyo. Thank you sa support. Yun po. Thank you. Next naman si Kiay. Ayun po sa akin po is shoutout din po dun sa Cubs Hornets po. Sa mga kasamaan po sa varsity doon, kay coach po. Then yung sa mga coaches ko rin po sa gym, sa mga tumutulong po sa akin sa pagtitraining, and yung mga senseis ko po sa CSA, tapos po yung mga students ko po sa KSE, and syempre po sa PKL po, sa lahat po ng members sa PKL. Yun po. Thank you po. And finally, Ma'am Esel, salamat po sa paanyaya na makasama natin ang ating all-female group natin ng ating kupunan. Baka mayroon kayong gustong ipanawagan sa ating mga taga-suporta at shoutouts na rin.
Ayun po. Ayan, shout out po syempre sa mga magaganda at matitupunong PKL Senseis na ayan, laging sinuportahan itong ating delegation through trainings and also the executives. And yung iba rin po naming members from Italy, US, Singapore na financially po nag-support po rin sa ating mga players. Ayan. And kino-congratulate din po namin yung aming kasamahan sa Naga Bicol. Actually, kadabalik lang namin this morning kasi this weekend nasa Naga po kami in celebration with the Peña Prancia Festival. They held also the karate tournament and napakadami po. It's one of the biggest tournament in Naga. Ayan, congratulations po Sensei Alan Baldosa and Sensei Michael Albanyo and Sensei Alan Florin and Sensei Donna Florin, the PKL BPF Shito kay Naga. Ayan. And of course, maraming salamat po Sir Gab sa opportunity na binigay nyo na interview po kami dito sa Sports Corner PH. Ayan. Ayan. Kaya nga po, ayan, lagi po namin isa sa mga advocacy ng PKL, building bridges, not walls. Ayan po. Pwede pong request? Go. Magkaroon po tayo ng group photo with the outside block. Kasi Siyempre. we're also promoting anti-bullying. Siyempre. All right. And smile. And 1, 2, 3. Okay. And thank you so much sa inyong lahat na nakasama natin dito sa ating interview. God bless your delegation. Good luck. Sir, pahabol. Last na, may 1 minute pa. Oo. Hindi namin makakalimutan ng aming gwapo at pinakatatay, our PKL founder, headmaster, and founder, Sian Dennis Aquino. Hello po, Sian. Hello, Sir Dennis. All right. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Ingat kayo. Thank you po. Good luck. Thank you.